Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is he who made us, and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Tawag sa pagsamba. Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila, iyong papuri abot sa langit. O Yahweh, naming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila.
lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon na kami po ay muling makakasamba sa inyo, makapagpuri sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, salamat po sa pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin nitong nakaraang linggo at sa pagparito namin sa inyong banal na sambahan. Lord, ingatan niyo po ang mga kapatid naming patungo pa lamang dito at dalangin namin ang inyong kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa umagang ito. Dalangin din po namin ang aming tagapagsalita na kayo po ang magbigay sa kanya ng karunungan upang maihayag niya sa amin ang inyong mga salita na nais nyo na aming matutunan sa umagang ito. Maging lakas po namin sa araw-araw naming buhay at magamit namin. Lord, ang lahat ng ito ay aming itinataas at ipinagpapasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Dinig mo kaliyan. Okay na. Dinig mo ka. Tanggapin. Check. Pagbasang tugunan Check. na matatagpuan sa Kawikaan 26, talatang 19 hanggang 25. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Sikaping mong ikaw ay maging karapat-dapat, ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ng iyong ina. Ang amay, purihin natin, ang anak at iwang mag-inibig. Ngayon sa harapin, kailanman ay dakila, inwalhatiin. Manatili po tayo sa pagkakatayo para po sa masiglang pag-aawitan. Alin na lang. Ano gagamitin ko tayo? Gandang umaga po sa atin lahat. Tuloy po tayo magpuri sa pamamagitan po ng awitin. Kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami masamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Kataas-taas ang Diyos. Isa pa po. Taas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring
at pasasalamat. Purihan ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Patuloy po tayo umawit. Awitin po natin ang tunay na Diyos. Gamahin po natin sa umagang ito. Nakasama po natin ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pawitin natin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay, ikaw lamang, Diyos. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw. Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw! Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong Pa po nating kilalanin ang kadakilaan, kapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Tayo manalangin. Dakila ka aming Panginoon, marapat na purihin ang inyong iglesia. Salamat po, kinikilala namin ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Kinikilala po namin, Panginoon, kayong aming Diyos ang masanangit, na laging nakatunghay at dinirinig ang lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa katotohanan kami ay sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, banal na Espiritu, maraming salamat po sa inyong pagkilos sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, salamat sa kalakasang taglay namin ngayong umaga. Salamat po sa biyaya ng paglilingkod. Salamat po sa biyaya ng iglesia na kami, Panginoon, ngayong umaga ay nagkakatipon sa inyong bahay-sambahan upang itanyag, iparangalan ang inyong pangalan at patuloy na dakilain kayo, aming Diyos, sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Ngayong umaga, Panginoon, lumalapit kami sa inyo na mayroong kapakumbabaan. Kung nasumpungan po ninyo kami, Panginoon, na may bahid ng karumihan at kasalanan na nagawa sa inyo, nagawa sa aming mga kapwa. Ama naming Diyos, papagindapatin po ninyo ang inyong pagpapatawad ay maranasan ng bawat isa sa amin. Lingapin po ninyo kami, aming Panginoon. Magkaroon kami ng malayang kaugnayan sa inyo. Makita't maranasan po namin, Panginoon, ang paglilinis mo sa amin sa oras na ito. Nawa ang aming mga pagdalangin ay maging kaluguran sa inyong banal na harapan. Panginoon, nakatayo ngayong umaga ang inyong mga anak. Marami po silang mga nais sabihin sa inyo. Nakatayo rin marahil ang aking mga kapatid na nandoon sa kanilang mga tahanan. Maging aking mga kapatid na nasa iba't ibang mga bansa na kasama namin ngayon, Panginoon, sa aming online worship. Panginoon, dalangin namin sa inyo, basbasan po ninyo ang bawat isa.
Dinggin nawa ninyo, Panginoon, ang panalangin ng kanilang mga puso. Ang iba, Panginoon, ay humihingi ng kalakasang pisikal, kalakasang emosyonal, higit ang kalakasang espiritual. Gayon din, Panginoon, ang mga tanging kahilingan sa mga pangangailang material at pinansyal. Ama namin Diyos, maging sa kanilang mga kabuhayan, mga negosyo na inyong ipinagkaloob sa kanila upang lingapin, upang dito, Panginoon, ay maging daluyan ng inyong biyaya at pagpapala. Nawa aming Diyos, katagpuin nga po ninyo ang tugunin nila sa inyong aming Diyos. Kayo ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa kanila, at ang banal na kalooban ninyo, aming Panginoon, ang siyang mapangyari. Dalangin ko, aming Panginoon, ang mga tanging kahilingan din ng bawat isa. Meron kami mga kapatid na sa ilang mga sandali at mga araw ay muling magtutungo sa ibang bansa upang maghanap buhay. Panginoon, dalangin namin ang inyong biyaya sa bawat isa sa kanila. Maranasan po nila, Panginoon, ang pagtugon ninyo sa kanilang mga panalangin. Samahan mo sila, aming Panginoon. Dalangin din namin, aming Diyos, ng mga kapatid namin na nasa iba't ibang mga bansa na kung saan aming nais sabihin sa inyo ng kanilang mga pinagdaraanan, higit ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pinagkukunan ng ikinabubuhay. Panginoon, kayo rin po ang kumatagpo sa lahat ng panalangin ng kanilang mga puso. Pagpalain ninyo ang kabuuan ng Tandang Sora Yemenite Church. Nakatingin po kami, Panginoon, sa ilang mga nalalapit na mga linggo sa pagsapit ng kongregasyong ito sa ika-64 na taon ng katapatan ninyo sa buhay ng Tandang Sora Yemenite Church. Ngayon pa lang, aming Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng mga paghahanda sa panguna ng aming Pedigator Jojo Francisco, Panginoon, at lahat ng mga kasama sa mga paghahanda. Panginoon namin Diyos, lingapin po ninyo na kami ay maging maayos, maging kalugod-lugod ang lahat ng aming mga paghahanda. Nakikita rin po namin, Panginoon, ang maraming mga pangailangang pinansyal. Pasaganayin mo ang lahat ng pamilya, Panginoon, maging sa aming project sa Forage Yemenite Mission na siyang aming tinutukoy ngayong taon upang tulungan. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng inyong mga anak at pamilya. Mangyaring kayo ang siyang magdagdag ng maraming mga pagpapala upang gamitin sa mga paggawaing iyon na aming tinutungkol sa taon na ito. Panginoon, maraming salamat po maging sa pagsisimula, Panginoon, ng muling pag-aaral ng aming mga anak sa araw ng bukas. Ama namin Diyos, ang inyong biyayang pag-iingat ang maranasan po ng bawat bata at mga mag-aaral. Bigyan mo sila ng karunungan sa kanilang mga pag-aaral. Lingapin mo sila, Panginoon, maging ang mga pangangailangang material at finansyal ng lahat ng mga ina at ama ng tahanan. Pagpalain po ninyo, aming Diyos, ang lahat ng inyong mga anak. Ama, salamat din po ngayong umaga sa pagdiriwang ng Father's Day. Patuloy kayong mangusap mula sa inyong lingkod na gagamitin ngayong umaga. Kami ay makikinig, Panginoon, at ang inyong mensahe ay aming mabaon sa aming pag-uwi, maging kalakasan ng aming buhay emosyonal at espiritual, at patuloy na makita sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang nais mo sa kabuuan ng inyong minamahal na iglesia. Panginoon, muli po kami makikinig, at sa kinabukasan, Panginoon, muli kaming darako sa maraming ministry ng bawat isa. Ngayon pa lang, aming Panginoon, maging daluyan din kami ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. Ama, sa inyong lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.
ang mga salitang ating pagbabatayan ngayong umaga sa Proverbs 6:6-7. Ang utos niya ay itanim sa inyong isip, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at sa labas ng tahanan, sa oras ng pamamahinga at sa oras ng paggawa, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Sa Roma chapter 2 verse 21-24, nagtuturo ka ba sa iba? Bakit hindi mo turuan ng iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw? Bakit ka nagnanakaw? Sinabi mong huwag mangalo niya, ngunit nangangalo niya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ka pumapasok sa templo upang magnakaw? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit inilalapastangan naman ang Diyos sa pagsuway sa kanyang kautusan. Sa Roma chapter 12 verse 7, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Sa Kawikaan chapter 13 verse 24, ang pagmamahal ng magulang ay dapat magparusa ng anak, pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng ama. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sulat ang banal galing sa kalangitan, sa iyo'y nalulula, nalutuan ang bulan, aral mo'y kaligtasan, naming makasalanan. Makaupo na po ang kapulungan. Ngayon po ay makarinig po tayo ng isang tanging bilang mula sa Tandansora Yemili Choir.
Ngayon po ay handa po natin ang ating mga puso at isip sa pakinig po ng mensahe ng buhay na iatid po sa atin ng Predigador Emma Remolino. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Father's Day sa inyong lahat na ama ng tahanan. Parang kokonte, ano? Pero baka ka ngayon na nga yung natagpuan ng Diyos na godly fathers. Sa totoo lang ho, akala ko hindi ako makakapagsalita ngayon kasi since Monday, masyado ang sipon ko, ngongo ako, hindi ako makahinga. Pero sabi ko, Lord, hindi yata ako makakatupad. So, plano ko nang tawagan si DS. Pero awa ng Diyos, pinagaling po niya ako. At ito kasi si Jinky, laging utos ng utos yan sa akin. Eh dapat yung ninang ang nag-uutos sa inaanak, di ba? Sa tuwing may absent o hindi makakatupad, ninang, tatawagan na ako. Kaya si Jinky yung malaking burden ko sa buhay. Pero hindi po, salamat sa Panginoon at binibigyan niya ako ng pribilehiyo na makapaglingkod. Sa totoo lang ho, sabi nga ni Popo, ito yata yung pinakamatagal mong paghahanda kasi since last month, inumpisahan ko na to pero hindi ko matapos-tapos. Itong buong linggo, 3:00 na ako matulog o 4 o'clock in the morning kasi gusto kong makompose ito ng maayos. Pero up to last night, talagang hirap na hirap ako. Ewan ko ba, bakit pag sa Fathers, parang hirap ako. Pero nung una ako pinagsalita as guest speaker sa Father's Day, ang naging inspirasyon ko ay ang father ko. Tandaan nyo, naging inspirasyon ko ay ang father ko. Yung ganon. The Influence of Godly Dad. Yan po ang title ng ating mensahe ngayon. Ang tahanan ho ay hindi mabubuo kung walang haligi. Ang haligi ang nagpapatibay ng bahay at nagpapatatag. Kung ang haligi, ang kahoy na haligi ay importante sa isang tahanan, ang ama ng tahanan ang nagsisilbing haligi na nagpapatatag ng isang tahanan. Ang ina ay malaki rin ang responsibilidad sa isang pamilya, pero mas malakas ang impluensya ng isang ama sa kanyang mga anak. Akala lang natin, yung mother lagi ang very influential, pero sa survey ho pala, ang ama ang the best and strong influence to the family. Sa survey na research ko, kung ang ina daw ay nagpupunta sa church at ang ama ay hindi, 81% of the children will not go to church. 63% of youth suicide are from fatherless home. 90% of the runaway children are from fatherless homes. 85% of all children with behavioral disorders are from fatherless home. 71% of high school dropouts are from fatherless homes. 75% of adolescents chemical abuse are from fatherless homes. 85% of all the youth in prison are from fatherless homes. Nakakalungkot, di po ba, ang survey na ito? Because of the absence of the father, marami ang buhay na nasisira. Mga ama ng tahanan, wake up. God created a man not just to sit down without doing anything. You are here on earth to do special tasks. Do it now, not tomorrow, not next month, not next year.
It's about time. It's now or never. Pinapaalala ni Moses sa inyong lahat, kayong mga kalalakihan ang boses ng Diyos. Sa big responsibility na ibinigay sa inyo ng Panginoon, sabi, si Abraham, napakarami hong ideal father sa Bible. Si Abraham, si Moses, Santiago, si Paul, si Job, at marami pa buong iba. And intensely na ipinahayag ang salita ng Diyos. Walang takot, walang alinlangan, at kahit buhay po nila ay kanilang ipagkakaloob, maihayag lang ang salita ng Diyos. Bakit ngayon, ang mga kalalakihan parang iba? Parang tikom ang mga labi, lalo na pagdating sa mga anak. Hindi maipahayag yung talagang gusto nila. Are they born to be silent or nahihiya ba sila? Or talaga lang a man of few words? Ang kababaihan, talkative yan. Let's face it, talkative talaga. Pero ang sabi ng Diyos, a happy family begins with a good father. May 5 karakteristik daw ang father. Godly father teaches. They serve as teachers in the family. So sila yung tagapagturo. Sila yung umaalalay sa mga anak kahit sa asawa. The Word of God is the basic foundation of parenting. Teacher ba kayo? Naituro ba ninyo sa inyong anak, sino ba si Jesus? Naipakilala niyo ba siya? Naituro niyo ba ang kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia? Sabi nga sa Proverbs 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mangmang ang aral ng mga masuway. So naituro po ba natin ito, na ito yung basic, na ito yung dapat nating ituro sa ating mga anak? Sa Deuteronomy chapter 6:7, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro ninyo sa inyong mga anak sa loob at sa labas ng tahanan, sa pamamahinga at paggawa sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Kung siguro ito ay maituturo natin sa ating mga anak from the start, magiging matagumpay ang isang tahanan. Sabi dito, are you a great teacher? Minsan, ang mga magulang, great teacher yan sa pagtuturo sa anak sa school, sa assignments, because gusto natin high grades, gusto natin with honors, di ba? Nakatutok tayo doon sa mga assignment. Pero nakakaligtaan natin, yun the most important part ng pagiging magulang, ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy 6:7, ituro niyo ito sa inyong mga anak. Kung nanamnamin natin ito, dapat ang tatay daw ang nangunguna sa pagtuturo ng mga anak. Remember, father should know the Word of God. Ang mahirap, yung magturo ka ng isang bagay na hindi mo alam. At napakahirap ituro ng hindi mo alam. So ang tanong, mga ama ng tahanan, do we know the Word of God? Pangalawa, godly father provides an example worth following. So yung father ko, lagi ko sinasabi, inspired ako sa kanyang buhay.
Sabi ko nga kay Popo noon, sana maging kaparis ka ni Tatang, yung ganon. Kasi nakita ko si Tatang nung habang lumalaki kami, kung gaano niya kamahal yung nanay namin. Sa Efeso, chapter 5, 25 and 33, kabilin-bilinan ng Diyos to sa inyo, mahalin ang inyong asawa. Huwag niyong sisigawan. Huwag kayong utos ng utos. Huwag kayong utos ng utos. Respect the rights of your wife. At most important, dapat lagi kayong nagre-regalo. Agree ba kayo, DS? Pastor S? Agree. Agree? Mga kababaihan? Yun ho ba talaga ang nasa Efeso? Joke lang ho yun. Pero, kidding aside, talaga hong nakalagay doon, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ninyo sa Diyos. Sabi nila, ito ay talagang totoo. Kapag nakikita ng anak na mahal ang kanilang ina at masaya lagi ang kanyang ina, lalo nilang mamahalin ang kanilang ama. Pero, pag pinaiiyak nila ang kanilang ina, nabubuo ang hatred sa puso nila. Tandaan niyo po yan. So, magbigay kayo ng regalo, yung mga mamahalin. Joke lang ho yun. Yung affection, love, and care ay importante. Sabi ko, pag nag-asawa ako, dapat ang mapangasawa ko, kaparis ng father ko. A good example to follow. Sa Roma chapter 2, verse 21, nagturo ka ba sa iba? Bakit di mo turuan ang iyong sarili? Oo nga naman, paano ka magtuturo sa anak kung nakikita kung mali ang iyong ginagawa? Be sensitive sa mga ama, be sensitive. Baka dapat tayo muna ang mag-aral para maging good example tayo sa ating mga anak. Ang mga ugali ba natin ay ayon sa kalooban ng Diyos? Maraming character sa Bible ang good leaders and good family man. At ang paborito ko dyan ay si Job. Alam niyo ho si Job kung gaano karami ang anak? 20 ang anak ni Job. Pero take note, isa lang ang nanay. Isa lang ang nanay. Hindi siya perfect, pero godly father siya. Sabi, my father walked with God blamelessly, uprightly, in the fear of God, and hate evils. Yan ang sinasabi ng mga anak kay Job. I'm sure pag narinig natin ito, pinagmamalaki tayo ng ating mga anak sa iba para tayong nasa alapaap. Pinangungunahan niya ang kanyang pamilya sa pagpupuri sa Panginoon. Yan si Job. Si Job sa chapter 1, verse 4 and 5, ang mga anak nilang mga lalaki ay nagkakaroon ng sama-samang handaan tuwing weekend yata yun at iniimbita yung kanyang mga kapatid. Pero after the handaan, gumigising ng maaga si Job. Pumupunta siya sa templo para maghandog. At baka mayroong nagawang lihim na kasalanan sa Panginoon ang kanyang mga anak. So ginagawa niya yon every time. Si Job is sensitive to God. Matapos ang matinding pagsubok, alam naman natin kung anong pinagdaanan ni Job. Napakatindi ng kanyang mga pagsubok. Marami siyang tanong sa Panginoon. Pero sa Job chapter 42 verse 6, ang sabi niya, nung tinatanong siya ng Panginoon sa mga questions din niya, kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim at ang sarili ko'y aking itinakwil. Si Job ay magandang halimbawa bilang tunay na ama and a godly father.
Sana lahat ng ama ay kapares ni Job. Inaalagaan yung kanyang mga anak up to the last minute. Number 3, godly father discipline his children. Ito yung masakit na parte ng buhay. Sa Proverbs 13:24, ang pagmamahal ng magulang ay dapat magparusa ng anak. Pagkat ang supling na minamahal ay dapat ituwid ng landas. Bilang isang ina, itong laging dialogue ng mga ama. Disiplinahin mo nga yung anak mong yan. Sasabihin, pagsabihan mo yung anak mong yan, bakit hindi kayo magsabi? Laging inuutos sa nanay. Laging kailangan ba yung nanay lagi ang magdisiplina? It's a great burden. Mga ama, kailangan namin kayo. Kailangan namin ang inyong tulong. At dapat kami ang tumutulong. Sa Genesis, si Adan ay nilikha ng Diyos. Nakita niya malungkot si Adan na nag-iisa. So, ginawa niya si Eva. Si Eva ay natukso ni Satan na kumain ng pinagbabawal na bunga. Dumating si Adan. Binigyan si Adan. Alam ni Adan na bawal ito. Nung nagba-Bible study kami noong Tuesday, ang tanong ni Popo, bakit si Eva ang tinukso? Kasi meron siyang gustong marinig na magandang sagot. Ang sagot naman ng pamangkin kong lalaki, kasi ang mga babae mahihina. Sabing ganon. Sagot naman yung isa kong pamangkin babae, hindi kami papayag. Yung ganyan. So, palitan ng kuro-kuro. Sabi naman ng isa, bakit hindi tumanggi si Adan? Alam niyang bawal kainin yun. So, sinang-ayunan niya yung mali. Sa halip na manindigan siya sa katwiran at sa kautusan ng Diyos, napadala siya sa tukso. Sabi, sino dapat i-blame? Sino dapat i-blame? Si Eva o si Adan? Ha? Yung ahas, hindi, ang tanong ko lang, si Eva ba o si Adan? Hindi yung ahas. Si Eva o si Adan? Si Adan. Meron ba nagsabing si Eva? Si Dido yan nagsabing si Eva. Tama kayo, si Adan. Bakit? Bago pa dumating si Eva, pinagsabihan na siya ng Panginoon, Adan, huwag kang lalapit o huwag mong kakainin ang bunga ng punong kahoy na ito. So, dapat siya nanindigan bilang ama. So, anong consequences? Lahat ng hirap ipinaranas sa kanila ng Panginoon. So, isang pagkakamali ng isang tunay na ama. Walang perfect dito. Mga anak, huwag niyong hanapan ng perfection ng inyong mga magulang. Dahil walang perfect dito sa mundo. Kahit kayo, hindi kayo perfect. Lahat tayo nagkakamali. Si Jesus lang ang perfect. At pag mali, you have to accept it, and you have to accept the consequences of your sin. Sa Hebreo chapter 12, verse 7, tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos ng kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Alam niyo ba, ang magulang, pag nagpaparusa ng anak, sobrang sakit dito, lalo na sa ina. Masakit. Pero kailangan, para maituwid at magkaroon ng magandang buhay ang isang anak. Masakit sa isang magulang. Tandaan niyo mga anak yan.
Masakit sa magulang ang magparusa ng anak kung may kasalanan. Pero kailangan. At yun din ang utos ng Diyos. Dapat nga kayong mga anak, pag dinidisiplina, dapat ninyong sabihin, I'm very proud to have a godly father. Hanggang ngayon, idol ko pa rin ang father ko. Mga anak, you are so blessed to have godly father. Love and respect your father. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Kung meron man, talk to your father in a nice way. Communication is very important to solve the problem. So, ang susunod, godly father loves his children. So, walang ama na hindi magsasabing, mahal ko ang aking anak. Madaling sabihin na mahal kita, pero napakahirap gampanan ang isang pagmamahal. Ang sabi nga sa unang Korinto, chapter 13, verse 4 and 7, ang pag-ibig ay matyaga, mapagtiis, mapangunawa, hindi makasarili, lahat yan. Pero if you love someone, you will build your relationship with them. To build a good relationship, we must exercise kung ano ang kahulugan ng nasa unang Korinto. Cool ba kayo pag nakikipag-usap sa anak o laging paangil? Matyaga ba kayo to talk to them and listen to them? Nararamdaman nyo ba ang pangangailangan ng anak? Naging sensitibo ba kayo kung may problema sila? May quality time ka ba sa kanila o busy ka palagi sa pangsarili mong kasiyahan o paghahanap buhay? Ang tatay, ito yung nabasa kong example. May isang anak na nagtanong sa kanyang ama, Tatay, bakit umaalis kayo araw-araw pagkatapos gabi na kayo umuwi? Sabi ng tatay, kasi nagtatrabaho ako para sa inyo. Tatay, magkanong sinusweldo niyo sa isang araw? 500, sabi niya. Tay, pwede niyo bang bigyan niyo ako ng 200 pesos? So, binigyan ng tatay. Pumasok yung anak, agad tumakbo doon sa kwarto niya. May kinukuha sa ilalim ng unay niya. Ang ginawa ng tatay, pinuntahan sa kwarto, sinilip niya. Nakita niya, may kinuhang pera doon sa ilalim ng unay niya at binibilang yon. Tay, sabi niya ganon. Kumpleto na. 500 na po ang pera ko ngayon. Ibibigay ko po ito sa inyo para bukas hindi na po kayo papasok. Para naman may time tayong maglaro. Na-touch yung father. Hindi lang pala sapat yung hanap buhay ka ng hanap buhay. Kailangan mo rin palang magbigay ng quality time sa inyong mga anak. Sabi ng mga ama, we are trying so hard to work for the future of our children. Ginagawa natin yun. Kahit na naghahanap tayo pa ng ibang trabaho para makaipon para sa future ng mga anak. Naghahanap tayo ng investment na kikita yung investment na yon para lamang ma-secure yung future ng mga anak. Pero tama bang paraan ang ating ginagawa sa pag-iipon o paghahanda ng kinabukasan ng ating anak? Meron yung isang incident, and this is a true story. May isang anak na mayroon siyang disability. Meron siyang cleft palate. Alam niyo po, cleft palate, hanggang ngala-ngala ay nakabukayan. So, kailangan operation. 2 times operation is needed or more or 3 times. So, naoperahan siya ng isang beses. Nung high school siya, sinabi niya sa kanyang ama, Tay, baka pwede naman pong magpa-opera na ulit ako. Sabi niya ganon.
That time, nung high school siya, namumroblema ng mga magulang. Kasi parang hindi niya alam kung ano yung gusto niya, ipinakausap pa sa akin, yung ganon. Kasi hindi alam, mag-graduate na ng high school, hindi pa alam kung ano ang gustong kunin, yung ganon. So, sabi nung tatay, nung sabihin nung anak na baka pwedeng ipa-opera na siya, ang sabi ng tatay, saka na yan, unahin muna nating bumili ng bahay. Yan. So, nag-college siya. Nung bandang huli, nag-decide siya na mag-US Navy. Nung mag-US Navy siya, nag-decide din siya for a few years na nandun siya, nag-decide siya to take nursing. Nung nag-nursing na siya, it so happened, hindi, marunong itong bata na to kasi puro honor siya nung elementary eh. Tapos nung kumuha siya ng board exam, hindi siya nakapasa. Ang father niya is a well-known professor sa isang university of nursing. Na yung university na yon bumabaksak because walang pumapasa sa board exam. So nung siyang humawak nun, tumaas ulit ang rating ng university kasi maraming nakakapasa. So bumaksak itong anak. Sabi niya doon sa father niya, Tay, busy yung father niya lagi. Tay, pwede bang turuan ninyo ako? Sabi nung tatay, saka na, busy ako. So nakaraan ng ilang taon, kuha siya ng kuha, hindi siya nakakapasa. Nagkulong na siya sa kanyang kwarto, hindi na siya lumalabas. Sabi ko, bakit? Bakit hindi ka usapin yung ganon? So, baka iba na ang ginagawa niya, yung ganyan. So, narindi yung father. Sabi nung father, palalayasin ko na yan kasi hindi na nagtatrabaho, wala nang ginagawa. Umiyak yung nanay. Sabi nung nanay, sige, palayasin mo siya, lalayas din ako. Nung ikwento nung nanay doon sa bunsong anak na lalaki, alam mo ba sabi nung anak na lalaki sa kanyang ama? Ito, sinabi niya, direktahan sa kanyang ama, you are a good provider, but you are not a good father. Ang sakit, di ba? Ang sakit. So, lahat tayo gusto natin bigyan ng magandang buhay. Nagtrabaho tayo, pero bakit hindi natin inuna yung anak doon sa pinagtrabahuhan natin? Bakit iba ang pinaprioritize ng ama? Minsan pinuntahan ho kami ng mga tiga PNB to mag-invest daw kami sa kanila. Sabi namin, sige, pag-aaralan namin. Nung pinag-aralan namin, merong lost, merong time na pag hindi maganda economy, hindi maganda yung pinaglagyan, malulugi ka, yung ganon. So, walang guarantee. But I'm recommending the best investment na walang lugi. Walang talo. No worries. Na bumagsak man ang economy, you will profit all year round, forever secure ang investment na ito. Gusto niyo bang malaman kung ano ang investment na ito? Mag-compute tayo. Time plus good example equals respect. Respect plus prayers equals love. Love develops harmony, and the total profit you will get to this investment, good relationship, create godly father. Godly father, a loving father who wisely invests to good relationship. A father ready to listen, ready to respect the rights of their children, ready to accept his faults, ready to humble himself, and ready to forgive and forget. Ready to love unconditionally, then godly fathers produces godly children.
Di ba? Ang ganda ng production. It will produce godly children. Hindi ba panalo? Walang talo. Another prophet. A godly father are enjoying his prophet. Sa Juan chapter 1 verse 4, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak alinsunod sa utos ng ating Ama. Ganda, no? Yung investment mo, ang daming profit, and it will last. Double-double, win-win. A godly father's praise. Lagi daw nananalangin ang isang ama. Ang ama ng tahanan ay dapat laging mapanalanginin. Kung nagseset kayo ng date, ang father and mother, minsan nagde-date yan. Dapat i-date nyo yung mga asawa ninyo paminsan-minsan. Isiniyashopping nyo paminsan-minsan. Pero, dapat may date din kayo sa Panginoon. Kung ang mga kabataan, nagre-ready na yan, malayo pa lang yung date nila nililigawan o girlfriend o boyfriend, pinaghahandaan na. Pipili ng magandang lugar, pipili ng magandang time. Why don't you have a date frequently to God? Set a date. Set a time. Set a place. Kung ang lahat ng ama ay mapanalanginin, I'm sure God will bless the family. Sabi nga, ano bang legacy ang dapat iwanan ng isang ama? Ang legacy ba? Maraming buildings, maraming sasakyan, maraming ganito, kilalang kilala? How about the spiritual legacy? The legacy is a godly father who produces godly children. Children receive the blessings. They live longer at namumuhay ng masagana, at ang kasaganaan ay isinishare sa iba. Godly father, hindi lamang anak ang nakikinabang, kundi generation to generation. Yun ang sabi ng Panginoon. Generation to generation. Kung anong ipinunla ng magulang, yun ang aanihin ng mga anak. And hindi lamang generation to generation. Ito rin ay malaking blessing sa isang nation, sa isang country, sa isang bansa. Kasi kung mabuti lahat ang production ng bawat tahanan, ang lahat ay magiging matino. Siguro, baka kung 100% ang corruption, maging 10% na lang. Yung ganon. Sabi pa dito sa Joshua, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi. Namnamin mo ang salita ng Diyos, sabi, at giginhawa at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gawain, at ako'y makakasama mo sa lahat ng panahon. This profit to your investment is not limited to your family. The whole world will enjoy the profit of your investment now. Now, fathers, what kind of legacy will you give to your family? A godly father is characterized by faith, love for his family, spiritual leadership, and guidance in accordance with God's will. He demonstrates their traits through action, like honoring marriage vows, protecting his children, and modeling a life of obedience and humility. God is looking for fathers who freely choose to obey Him and submit to His love.
Siguro yung mga father dito, natagpuan na ng Diyos kung sino yung hinahanap niya kasi nandito kayo. Spiritual father, he is a feeder, trainer, coach, cover, ladder, and a joint in the body of Christ. A father who is someone to whom you can who are accountable. Mga ama, your God service to the Lord is very important. Obedience to God or lack of obedience to the will of God determines your children, your grandchildren, and the next generation. God is working in your lives. Your legacy is a blessing. Encourage to invest now. No second thought, no doubts, no hesitation. This is a win-win investment. Investment name, God relationship to God, to your family, and to everyone. Mga kabataan, lalaki, someday you will be a father. God is expecting you to be a godly father. And before you become a godly father, you must obey, respect, and love your father and mother. Remember, fathers, you are the voice of God. A happy family begins with a good father. Thank you at marami pong salamat sa inyo at sana'y mayroon tayong napulot na magandang aral. inaanyahan po kayo na dalhin po natin sa dakong harapan ng ating tanging handog para sa 64 TSIC anniversary.
Good morning po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng mga ama sa ating iglesia. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Happy Father's Day sa lahat ng tatay, papa, daddy, dad, lolo, tito, at sa lahat ng nagpapakaama at tumatayong ama. Happy Father's Day to everyone who dedicates their hearts to raising children. May this day bring you happiness, relaxation, and the chance to create lasting memories with your loved ones. I pray to God that He puts His blessings upon all fathers. May you feel valued, appreciated, and deeply loved today and every day. At kaugnay ng ating selebrasyon, ngayong araw, may isa pong anak ang magbibigay ng mensahe sa kanyang ama at lalong-lalo na po sa pinaka-importanting lalaki sa kanya, ang kanyang papa. Tinatawagan ko po sa harap si J.R. Albaniel. Sa umagang ito ay isang biyaya para sa akin na katawanin ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa ating mga tatay, daddy, papa, itay. Totoong nagbibigay sa atin ng kagalakan kapag inaalala natin sila sa panahon ng Father's Day. Sa isang tula ay nais naming sabihin sa inyo, aming mga tatay, ang aming pasasalamat dahil po sa inyo. Tatay, T, tanging haligi ng aming tahanan. Matatag, matibay, maasahan kung may bagyo o pagsubok man sa aming tahanan. Wala kaming takot anuman ang aming makaranasan, dahil ikaw po ang aming sandigan at lakas sa panahon ng pangangailangan. Lubos kaming masaya, wala nang kami ay magkaisip, dahil sa iyo nalubhang nadarama ang pagmamahal. Hanggang sa aming paglaki, lubos kayong maasahan, laging nakatingin, laging minamasdan ang mahal na anak sa patutunguhan. Aruga ang lahat ng mga minamahal, naghahanap buhay simula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Sa pawis niya nagmumula ang aming ikinabubuhay. Hindi napapagod at hindi nagsasawa tuparin ang pangako sa mga bahal sa buhay. Para sa anak ay gagawin kahit ibigay ang buhay. Laging laan ang kamay, bisig na malakas, at maging ang puso man ay ibibigay. Papa, Daddy, Tatay, ikaw po ang bida sa aming buhay. Habang kasama ka, panatag kaming lahat na iyong minamahal. T, tunay kang uliran sa ating tahanan. Ang kilos mo at ugali ay aming susundan. Mula sa paglilingkod sa Diyos at sa pagiging mabuting asawa ni nanay, tunay kang susundan sa ating tahanan. Lagi kong ipagpapasalamat sa Diyos ang iyong buhay. Napahabain pa niya at bigyan ng kalakasan. Sakali man at mayroong maling nagagawa, nawa ang pangunawa ang lagi mong ibigay. Bata pa nga kami at di pa alam ang laging gusto ninyo, dahil dito ay ituro at sabihin ang nais ninyo. Mahal kong tatay, papa, daddy, susuklian namin ang pag-ibig ang pagtutuwid ninyo. Angkin ang kahusayan sa lahat ng bagay, mula sa pagbibigay ng pera at maging sa pagpapaaral hanggang sa pagbili ng personal kung kailangan. Tatay, papa, daddy, ang galing mo. Laging may handa sa pangangailangan ko. Kaya naman, sa labi ko ang laging sambit nito, salamat po aming Diyos, dahil sa tatay ko, laging nasa tabi ko ang tanging biyaya ninyo. Why? Yaman ka ng simbahan, ng tahanan, at mga anak ninyo. Kaya naman, sasabihin ko sa Diyos, pagpalain po kayo, di na maghihirap kaming mga anak ninyo, dahil sa buhay at biyaya na mayroon kami dahil sa inyo. Yaman ka din nanay, mama at mami, dahil sa pag-ibig mo na di natatapos, lagi kang present kung kailangan niya kayo. Laging handa ang wallet upang ibigay mo, kaya't lubos na masaya ang buong pamilya mo. Mabuhay ka tatay, papa, daddy, palawigin pa ng Diyos ang mga buhay ninyo. Salamat, salamat at salamat po sa inyo, mga tatay, papa,
Daddy, mahal na mahal po namin kayo. Happy Father's Day po. Maraming salamat, JR. Ngayon naman po ay tinatawagan ang YA, female YA at kabataan upang maghandog ng isang awitin para sa ating mga ama. Female YA po siya kabataan.
Ngayon naman po, inaanyayahan po lahat ng mga ama at haligi ng tahanan na pumunta sa harapan upang maipanalangin ang ating Jackfruit Tolentino. Lahat po ng mga ama, pwede po pumunta sa harapan. Maligayang araw po ng mga tatay sa inyong lahat. Tayo po ay sandaling yumukod, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga nga pong ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isang special na araw na ipinagkaloob nyo sa aming mga tatay. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo sa bawat pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin na bilang mga haligi ng tahanan na kung ano po yung kanilang mga paghihirap upang patuloy na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat po sa kanilang mga pagpapagal. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. Tulad po ng mensahe na aming narinig sa umagang ito, higit sa lahat, dalangin po namin na ang mga ama po na ito ay patuloy na maipamulat, patuloy na maituro sa kanilang mga anak ang magkaroon ng malapit na relasyon sa inyong dakilang pangalan. Kaya nagtitiwala po kami at umaasa na sa mga magulang na ito ay patuloy, Panginoong, nahahayag sa kanilang mga buhay, sa kanilang buong pamilya, ang pagiging godly man. Nagpapasalamat po kami dahil sila ay inyong lagi nang dinadala dito upang ipagpatuloy ang kanilang mga paglilingkod. Nawa, Panginoon, ang paglilingkod nilang ito ay patuloy na maituro nila hanggang sa kanilang mga anak, maging hanggang sa kanilang mga apo. Tunay, Panginoon, na kami po ay sumasaludo sa aming mga magulang na ito, sa mga tatay na kung saan, Panginoon, ay patuloy na nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang mga panahon upang makapagpatuloy na mabuo ang kanilang buong pamilya. Kaya sa umagang ito, nawa, Panginoon, maranasan ng iyong mga anak na ito ang iyong pagpapala na nanggagaling sa inyo at maranasan nila, Panginoon, yung patuloy na kalakasan, patuloy na biyaya at higit sa lahat ang patuloy na lakas na maipaglingkod po nila sa iyong dakilang pangalan. Tunay, Panginoon, na sa inyo po namin sila ipinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Saglit lang po, upo muna kayong umalis. Happy Father's Day po muli. Ngayon po ay inaanyahan po tayong
Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng paghahandog po ng ating pong mga ikapu. Olad. Panginoon, nasa harapan ninyo ang mga handog, kaloob, mga pangako, mga ikapu ng inyong mga anak. Panginoon, salamat po sapagkat kayo ang bukal ng biyaya. Ang dalangin namin, patuloy na gamitin po ninyo ang mga kaloob na ito sa maraming gawaing pang-iglesia. Kayo ang siyang maparangalan at papapurihan, aming Diyos. Patuloy mong pasaganain ang buhay at kabuhayan ng iglesia sa kapurihan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Nasa panahon po tayo ngayon ng pagbabalik, ng pagpapasalamat sa ating Panginoon sa mga nagsapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal at may mga tanging pagpapasalamat. Isa pong pribileyo ang muling magbalik sa ating Panginoon ng pinakamataas na papurit pa salamat. Opo aming Diyos, sa umagang ito, minsan pa Panginoon, kami ay lumalapit, dumudulog sa iyong pangalan, taglay Panginoon ang pagpapasalamat na nagmumula sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyaya, mga pagpapala na aming nararanasan. Sa lahat, Panginoon, ng mga problema na kami, Panginoon, ay hindi mo iniwan ni pinabayaan man. Bagkus, Panginoon, patuloy na sinamahan at patuloy na pinapatatag ang aming mga panampalataya sa iyo. Purihin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, sa umagang ito, narito po ang iyong mga anak sa iyong harapan. Patuloy na nagtataas sa iyo, Panginoon, ng pagpapasalamat sa mga pagpapala
sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, kaluwalhatian, katapatan sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid nagsasapit sa kanilang kaarawan. Ang kapatid na Charles Jordan Fajardo, Restituto Alcantara, Nico Bagatua, Jenel Alexa Bagatua, Katrina Cassandra Tagoylo, Chris Ann Elivado, Cristina Maya, Jillian Mary Angeles, Junie Del Rosario at Aris Malabag. Sa mga nagsasapit ang anibersaryo ng kasal, ang kapatid na Ariel at Resi Aguilar, Eladio at Cristina Carrion at Benjamin at Rowena Malabag. O Diyos, purihin ka, Panginoon, sa panibagong buhay, lakas na iyong ipinagkaloob sa aming mga kapatid na ito. Gayon din, Panginoon, sa patuloy na pagbibigkis ng iyong pag-ibig, ng kapayapaan, ng kagalakan sa kanilang mga buhay. Patuloy naming dalangin, O Diyos, na patuloy mong ibigay sa kanila ang niyanasan ng kanilang mga puso. Ibigay mo, Panginoon, ang kanilang mga panalangin. Gayon din, Panginoon, maranasan nilang lagi ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat at ang iyong paggabay sa kanilang mga buhay. At patuloy na gamitin mo sila, Panginoon, sa iyong iglesia sa iba't ibang uri ng paglilingkod na iyong iniatang at ipinagkaloob sa kanila. Sa pagkapatong ng kamay ng aming DS Jose Albanyel, patuloy mong iparanas ang iyong walang hanggang basbas at pagpapala sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Maligayang hati namin sa malwalating pagsilang, hangad namin umawig pa ang nalalabi mong buhay. Maligayang bati namin sa malwalating pagsilang, hangad namin umawig pa ang nalalabi mong buhay. Tanggapin ninyong lahat, mga magulang at mga kapatid, ang mayamang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang tuwinang pagmamahal at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, gabay, kaaliwan, tanglaw ng banal na Espiritu, sumagana sa inyong lahat ngayon at sa dakuparoon ng inyong buhay at mga paglilingkod. Amen.
at amen. Para naman po sa pagbabalita, mga gaganap sa susunod na linggo, blended midweek service, Hunyo 18, 25, ikawalo ng umaga. Tagapagsalita, Jack Ruth V. Tolentino. Ang patnugod po ay Predikador LVJ Swagwu. Blended Sunday service po, Linggo ng Kabataan, Hunyo 22, 20 at 25, 10 ng umaga. Ang tagapagsalita po ay ang Jack Ruth V. Tolentino at ang patnugod po ay ang kapatid na Joyce Luce. Tagalikom po ay ang kapatid na Megan Esguera, kapatid Gab Gatchilian, kapatid Janus Bermejo, at kapatid na J.M. Esguera. Good morning po sa ating lahat. Para po sa karagdagang mga balita, ating pong dalo ngayong linggo ay may total po tayo na 161. Sa face-to-face po ay 145 at sa FB Live po ay meron tayong 16 na nanonood po sa FB Live. Sa mga karagdagang balita po, Music Sunday po, pinapaalala po June 29. Yan po yung pinaka-anniversary po ng ating choir. So sila po yung mag-handle po ng ating Sunday ng June 29 that is prior to our anniversary. At July 2, ito naman po yung Wednesday before po ng ating anniversary. Meron po kaming testimonial night. So ito po ay isang gawain na inaaniyahan po namin ang lahat ng mga members natin na daluhan po itong midweek na to dahil isa pong mahalagang gawain ito prior po dun sa ating anniversary. Dito po sa gawain na ito, meron po tayong ilang mga members po natin na magsasalita or magte-testimony na kanilang karanasan sa loob ng isang taon. Sana po ay mahamon namin ang bawat isa na umattend po ng ating testimonial night which is on July 2, 8 p.m. At sa July 19 naman po, Saturday, ito po ay ang National Choir Convention. Ito po ay gaganapin sa Biulalan, sa BNL CLC. Ang lahat po ng members ng choir, lahat po ng officers ng choir ay inaaniyahang dumalo. Ito po ay sa ganap na 8 a.m. hanggang 4 p.m. Ang registration po ay 300 pesos. At after the service naman po ay meron pong choir practice. At yung inaanyayahan ko din po ang anniversary committee, lahat po ng pangulo ng mga kapisanan upang magkaroon po tayo ng saglit na meeting dahil meron po tayong mga kailangang ipag-usapan para po sa ating nalalapit na anniversary. At para naman po sa ating Sports Fest, inaanyayahan ko po ang kapatid na Iya para sa iba pong details. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ito pong darating na June 21, which is Saturday po, gaganapin po natin ng Sports Fellowship. Ito po ay para sa lahat ng kapisanan. Welcome po ang lahat ng kapisanan para mag-join sa ating Sports Fellowship. So ano nga po ba ang mangyayari sa 2 days po nating Sports Fellowship? So sa June 21 po, ito po ay Saturday, araw ng Sabado, ang call time po natin ay 7 a.m. Dahil meron po tayong pachampurado from our sponsor po na si Councilor Vic. So maganda po na maaga po tayo makarating sa ating venue, which is sa Rosalia Park, para po tayo po yung makapag-champurado bago po tayo mag-proceed sa ating program po. So ano po ba ang lalamanin ng program natin during the Saturday, June 21? So meron po tayong opening ceremony na magkakaroon po tayo ng parade per kapisanan. Meron din po tayong short prayer or exhortation,
warm-up games for all, groupings po ng team ng basketball and badminton, at gaganapin din po sa araw na yon yung basketball at badminton. Sa June 22 naman po, araw ng linggo, pagkatapos po ng service natin, ang call time po ay 2 p.m. onwards. So dito po gaganapin ang mga mini-games, Pinoy games para po sa lahat ng kapisanan, Mobile Legends, awarding at ang ating closing ceremony. So kaunting paalala lang po na tayo po ay mayroong 50 pesos na registration fee sa lahat po na nag-register sa ating sports fellowship. At karagdagan lang po na ang ating sports fellowship ay open sa lahat ng members na gustong sumuporta at manood. So kung gusto nyo po si DS na makita na mag-basketball, so welcome po kayong manood at pumunta sa Rosalia Park. And ang lahat naman po na nagpalista, kahit na kayo po ay sa second day pa maglalaro or sa second day pa po yung sinalihan nyo na laro, ini-encourage po namin kayo na pumunta po sa first day dahil ito po yung ating opening ceremony. So para lahat po tayo ay makapakinig ng mga guidelines, mga instructions po during our sports fellowship. And sa mga kasali po sa basketball, badminton at Mobile Legends, kami po ay magbibigay ng guidelines once po na ma-finalize na po namin yung mga sasali. Kaya pahintay na lang po yung mga announcements po namin sa GC ng bawat kapisanan at sa GC ng TSIC members. And for those po na gustong sumali at hindi pa nakakapag-register online, meron po tayong registration, physical registration po sa likod. Maaari na lamang po na lumapit po kayo sa kapatid na Jinky Tagoylo. And lastly po, sa araw ng June 21 at 22, ito po ay open ang ating Ikayayaman Fair. Ito po ay open sa lahat ng sellers without or no registration fee for both days. So kung nais nyo po magtinda sa araw ng June 21 at 22, very welcome po kayong magtinda sa araw na yun. Wala po kaming sisingilin na any registration fee. So if gusto nyo po magtinda sa araw na yun, maaari po kayong lumapit sa akin o kaya po sa kapatid na Kat at kapatid na Vinet para po makapag-register po dahil kayo po ay bibigyan namin ng guidelines po para sa pagtitinda sa mga araw na yun. Maraming salamat po. Naanyahan pong tumayo ang lahat para po sa recessional.